Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah adabul muta'allimin. Nagkabaliktad pala, no? Nauna natin akidah. Bale. So muli dun sa, nandito tayo sa pagbabasa na malaking ang bahagi ng pagkakamit ng kaalaman. At ang pagbabasa, mainam na malinaw ito sa mga tao na hindi ito yung pagse-self-study. Okay? Kumbaga, mainam na magbabasa ka, na kasabay nito yung pagdalo mo sa mga aralin, lalong-lalo sa mga masjid o sa mga lugar ng pag-aaral na merong buhay na guro. Kahit online, tapos magbabasa ka, yun ang tamang pagbabasa. Hindi nagbabasa ka lang, tapos hindi ka naman dumadalo sa aralin, tapos nakikipagtalo ka. Kasi nabasa mo ganito, mali pala pagkaintindi mo. Dinalintikan na. Yung pagbabasa, ito yung pagbabasa, ang pagbabasa na tinutukoy dito, ito yung pagbabasa na kasama ng pagdalo sa mga aralin, inshallah. Kasi dito mo talaga mapapalawak ang kaalaman mo. Hindi lahat may tuturo ng nagtuturo. O maaring yung yung nagtuturo magkakamali. Nabasa mo sa libro ganito, tapos lilinawin mo dun sa nagtuturo. Di may tatama yung kung ano mang nabanggit na mali. Na pagkakamali maaring nagkamali lang sa pagkakabanggit o mali talaga yung pagkakaunawa ng nagtuturo. Kasi pwedeng ganun Kahit ako minsan may mali akong may mali akong yung nalalaman ko mali pala. Meron palang mas tama. Kasi meron palang may hadith na ganito o may aya na ganyan na ganun yung kanyang kahulugan at iba pa. At tungkol muli sa pagbabasa, sa mga payo sa pagbabasa. Wakiran, liyakun maksuduka ya akhil kari huwal imanu wat tasdiku wal amalu wat tatbik. Sa marapat daw na magiging layunin mo sa pagbabasa ay ang pananampalataya. At ang tasdik, yung pagpapatotoo sa anumang nilalaman sa ating pananampalataya, ng ating pananampalataya. At ang pagkilos ayon dito. At yung aplikasyon ng anumang pinag-aralan natin o binabasa natin. Sa bandang huli, ang kaalaman dapat isinasabuhay. Kaalaman isinasabuhay, ang kaalaman, kumbaga, pinagtitiisan, ang kaalaman ay marapat natin na pinagsusumikapan sa pagsasabuhay nito lalong-lalo na. Kasi iniisip ng iba yung pag-aaral, yung pagsikapan nito sa pagkakamit lang nito. Pero hindi doon nagtatapos ang kaalaman. Ang kaalaman, umaabot ito hanggang sa aplikasyon nito. At actually, doon nga tayo susubukan din ni Allah Hindi tayo susubukan lang ni Allah sa pag-aaral. Hindi tayo sinusubukan ni Allah sa ating mga kaalaman sa pamagitan lamang ng pag-aaral. Susubukan din tayo ni Allah, lalong-lalo na kung paano natin ipapatupad ang ating kaalaman. Kung paano natin ipapatupad ang ating kaalaman. Tinay Sheikh Salman, di ba yung yung tanong niya na yon, yung huling tanong niya, yung walang nakasagot. Yung aya. Actually, basic na aya yun Nung nandun kami sa Islamic Center, pinakabisado din sa amin talaga yun. Kasi isa lang kami ng pinanggalingan Yung pinagtrabahuan ko sa Islamic Center sa Quiapo, doon siya galing. Pero hindi ko na siya inabutan doon, 2001 siya umalis 2004 ako doon sa Islamic Center na yun. Kasi maalamat yan si Sheikh Salman, lagi yung nakukwento ng mga tao doon sa Islamic Center namin. Lagi yung nakukwento. Hindi yan graduate ng Islamic University. Hindi siya graduate ng Islamic University, pero mahusay yan. Kahit mga graduate ng Islamic University, sa kanya nagtatanong. Kapag magta-translate sila, ganito, ganyan. Hindi rin yan Tagalog, pero maganda yung Tagalog niya. Mahusay. Mahusay siya mag-Tagalog. So, susubukan tayo ni Allah sa kaalaman natin, lalong-lalo na sa aplikasyon ng kaalaman. Wala yakun hammuka katratul kiraa. Ito na nga. Huwag na magiging concern mo sa pagbabasa yung marami kang nabasa. Kasi may taong ganun pinagmamalaki niya. Mabilis siya magbasa. Marami siyang nabasa. Nabasa ko na yung ganito, ganyan. Ikaw, nabasa mo na ba? Ako, nabasa ko na yan. Di ba? Yabang na lang Yabang. Nabasa mo yung ganito, ganyan. Hindi. So, dapat yung layunin natin,
makadagdag ito sa ating pananampalataya, inshallah. Pero syempre, may mga binabasa na dapat mo nga basahin eh. Kung tatanong ko sa inyo, hindi yabang yan. Kumbaga, kailangan mong basahin. Tinanong kita, nabasa mo na ba yung libro ng Taharat Salah? Kailangan mo nga basahin yun. Kailangan mo ba? Ako nga minsan, nire-review ko pa yun eh. Meron kasing yun eh. Actually, mga libro na di ba marami yun, mga basic na libro sa Islamic Center, Taharat Salah, Sira, Arabic talaga yun originally. Ang sinasabi ko, yung mga author doon, mga scholar, kaya yung libro na yung Taharat Salah, kahit Tagalog, basahin nyo pa rin. Kasi iba minamaliit nila eh. Sabi nila, booklet lang. Hindi yun booklet booklet, booklet yun na ganun, pero ang serye nun, makapal na libro talaga. Marami yun, puro Arabic yung Tinagalog lang. Kasing iba, minamaliit nila yung mga maliliit na libro eh. Basahin nyo pa rin yun, yung Taharat Salah. Minsan kasi ba iniisip ng tao. Ayokong basahin yan, basic yan, alam ko na yan eh. Ang problema, yung mga mahilig magsabi ng ganon, kahit yung basic hindi nila alam. Kaya nakwento sa akin ni Sheikh Samun, subject daw nila tauhid. Tapos sabi ng mga tao doon, tauhid na naman, alam na namin yan. Sino, diba, hindi marapat na mamumutawi sa bibig ni Numan, lalo na nagpapakilalang Muslim yung ganon. Kumbaga, kinayamutan na niya yung tauhid na matalakay. Yung importante, kahit paulit-ulit yun, walang problema eh. Kasi unang-una nakakalimot yung tao. O di pag inulit, mapapaalalahanan tayo. O pinag-aralan na natin noon, pero mababanggit pala ngayon, hindi natin napag-aralan noon. May bagong detalye, di ba? Mababanggit. O di mas lumawak pang unawa natin. Mas lumawak pang unawa. Lalo na nga doon sa usapin ng actually yung pagkalimot. Nakalimot talaga yung tao eh, kahit ako. Bawa ko. Yung tungkol sa Hajj tsaka Umrah. Tawan na natin yung sa sa Fiqhul Muyassar. Kasi parang nakalimutan ko din. Tagal ko nang hindi nag-Hajj at Umrah. Mahigit 10 taon na. So, tsaka iniisip ko rin, kung meron man sa atin mag-Hajj, mag-Umrah, bago naman pumunta dun, tatalakayin din yun. Kaya nilaktawan na natin yun. Makalimutan mo talaga. Makalimutan mo. Fasting, kaya paulit-ulit tuwing bago mag-Ramadan, nag-ano tayo. Nag-lecture tayo tungkol na Ramadan para maalala yung mga ahkam. Nakakalimot ng tao. Normal na nakakalimot ang tao. Kahit yung maalam. Yung maalam nga, nagbubuklat pa ng libro eh. Yung maalam, nagbubuklat pa ng libro. Ang hindi lang talaga nangangamba sa pagkalimot. Yung hindi talaga nag-aaral. Yung walang alam. Yung hindi nangangamba na makalimutan niya yung kaalaman niya, yung walang alam. Kasi wala siya makakalimutan eh. Zero eh. Zero talaga siya. So hindi pagpaparami ng binasa yung concern natin. Wajam'ul ma'lumat faqat. At hindi yung pagtitipon lang ng kaalaman. Ito na nga yung problema minsan sa mga tao. Natitrivialize yung Islam eh. Nagiging trivia na lang siya, binubuo siya ng mga trivia. Alam nyo ba si ganito ganyan, yung gawain natin ganito ganyan? Hindi ganun. Ang inuunawa natin yung mga usul, yung mga saligan. Tapos mula doon, maintindihan na natin yung mga branches, yung mga sanga-sanga. Kasi pag naintindihan natin yung puno, maintindihan natin yung sanga. Ganun pinag-aaralan. Hindi yung sanga-sanga lang yung pinag-aaralan. Kaya ngayon nga sinasabi ko sa inyo nakaraan, tinigil ko yung pagle-lecture yung mga tig 3 minuto kasi mas mainam yung yung ganito na yung medyo mas formal na pag-aaral. So, wag tayong magbabasa lang ng concern natin pagpaparami ng pagbabasa, pagtitipon lang ng kaalaman. Duna an yakuna laha atharun alayka fi ilmika wa kasyatika Allah. So, hindi dapat ganito na walang epekto sa iyo, sa iyong kaalaman, at sa iyong takot kay Allah. So bandang huli, dapat ang iyong kaalaman ay magdudulot na maging mas may takot ka kay Allah. Diba? Yun ang sukatan. Kaya sinabi ni Allah, diba? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tanging may takot kay Allah, yung mga maalam. Yung mga maalam. At yung kaalaman, nasusukat sa takot ng tao kay Allah.
sa takot ng tao kay Allah. Pero nga lang, nangyayari. Yung mga walang alam, ginagawa nilang kumbaga ina-undermine nila yung kaalaman sa pamagitan ng pagbabaligtad sa mga saligan ng Islam. Sa halip na yung Islam, ang saligan nito kaalaman, kumbaga, yung pundasyon ng ating pananampalataya, paniniwala o mga gawaing pagsamba, mga pananalita, kaalaman, adab, lahat adab, mas mahalaga na sa kanila yung adab. Ganon. Mga adab warriors. Samantalang yung adab lang naman sa kanila, yung igalang sila. Yung hayaan silang gumawa ng kagaguhan. Pero yung ibang adab, wala sa kanila yun Wala sa kanila. Yun ang problema kapag yung sabi nila, na-hijack ang Islam ng masasamang tao. Halimbawa niya, kung yung Islam halimbawa, hinahatulan ng kuffar sa pamagitan ng kilos ng mga terorista, lahat tayo na pagbibintangan bilang mga terorista. Kumbaga hina-hijack din ang Islam ng mga mangmang. Yung mga mangmang, ino-overtake nila yung Islam Kumbaga binibigyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Nang sa gayon sila yung bida. Kasi bandang huli, ang pangarap talaga ng mangmang, ang maangkin, ang kabanalan kahit wala siyang kaalaman. Kasi meron siyang adab. Puro adab na lang yung kanilang pinangangatwiranan. So dapat ang resulta nito, takot kay Allah. Wa fi'luka lit-ta'at, at ang pagkakagawa mo ng mga gawaing pagsunod kay Allah, wajtinabuka lil muharramat, at ang paglayo mo sa mga ipinagbabawal. O yan. Adab din yan. Ang adab hindi lang yung yung paggalang. Adab din yung wag ka mandugas, wag ka magnakaw. At iba't iba pang mga bagay. Walakad kanal ulama'u yahuthuna tunlabahum alal amali biha. Alal amali bima hafaduhu wa qara'uhu min al ahadith wal athar. Kasi mga ulama, hinihimok nila kanilang mga estudyante na isabuhay ang anumang kinabisado nila at binasa ng mga hadith at mga aral mula sa mga scholar. So sinabi ni Imam Ahmad, ma katabtu hadithan illa waqad amiltu bihi. Hindi raw siya naglista ng kahit anong hadith, liban na labang na isinabuhay niya ito. Biro niya si Imam Ahmad. Di ba si Imam Ahmad, kasama sa mga 4 na imam. At meron siyang collection din ng hadith, yung Musnad Ahmad. Wala raw siyang isinulat o inilista na hadith liban na lang na isinabuhay niya. Sinabi ni Amr bin Qais, ida balaga ka shay'un minal khairi, fa'mal bihi. Kapag meron daw dumating sa iyong kabutihan, isabuhay mo ito. Ang khair na tinutukoy dito, kaalaman tungkol sa Islam. Kapag may dumating sa iyong kabutihan, isabuhay mo ito. Walaw marratan takun min ahlihi. O walaw murratun takun min ahlihi. Pwede kasi maging ganun yung pagbase. Kahit pa maging mapait ito, kung mura yung basa dito, kahit maging mapait ito, yung kaalaman, isabuhay mo. Yung kaalaman, taliwas sa ginagawa mo. May negosyo ka, babuyan. Diba? Tapos nag-aral ka o nag-Muslim ka, tapos nag-aral ka, di mo yung babuyan mo. Kung mura ang tinutukoy dito. O marra, kahit isang beses lang. Pero maaring mura ito Walang murratun takun min ahlihi. Sinabi ni Ibrahim al-Harbi, rahimahullah, yambagi lirrajuli idha sami'a shay'an min adabin nabi, an yastamsika bihi. Marapat lamang sa sinumang tao na makarinig ng anumang aral mula sa mabuting asal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isabuhay niya ito. So yung asal, yung adab na tinutukoy, adab ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung adab lang na inimbento nila. Adab lang na inimbento nila, na pabor lang sa kanila. Ang adab ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung adab kasi pabor sa'yo. Igalang yung matanda, ganyan. Sa'yo na yung adab mo. Saksak mo sa baga mo yan. Hindi yan ang adab. Ang adab, yung adab ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidayan bagi an yastafida mimma
an nastavida mimma nakra'uhu ilman wa amalan lialla yakuna dalikal ilmu hujjatan alaina. Ito na nga. Sa marapat lamang ng ating binabasa ay pakikinabangan natin na magdudulot sa atin ng kaalaman at pagkilos ayon dito. Nang sa gayon ay hindi ito magiging ebidensya laban sa atin. Ebidensya laban sa atin kasi pananagutin tayo eh. Kapag di natin sinabuhay yung kaalaman, di ba? Yun. Samantalang kung sinabuhay natin, edi magiging pabor pa sa atin yung magagantimpalaan tayo inshallah. Bal na nuriduhu hujjatan lana. Bagkos ang gusto natin, magiging ebidensya ito para sa atin ay sinabuhay natin ang kaalaman. Hayto mayura alayna atharul ilmi fi aqwalina wa af'alina. Ang gusto natin maging ebidensya para sa atin ang ating kaalaman sa pamagitan ng katotohanan na nakikita ito, ang kaalaman na ito sa ating pananalita at kilos. So dapat yung kilos natin at pananalita, ito ay resulta ng ating kaalaman inshallah. Bisibisi na sa buhay natin. Sinabi nga ni Al-Hasan al-Basri, Kana ar-rajul yatlubul ilm fala yalbith an yura dalika fi takasyu'ihi wa hajjihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Sino mang tao ang nag-aaral ay marapat na makita agad-agad ang epekto nito sa kanyang takot kay Allah, sa gabay na sinusunod niya, sa kanyang pananalita, sa kanyang paningin at sa kanyang kamay, sa kanyang mga ikinikilos. Alhamdulillah. So ganito ang marapat na hinahangad natin na resulta ng pag-aaral. Alhamdulillah. So yung sumunod na kabanata, tatalakayin na natin ito next week inshallah. Kayfiyatul qira'a. Paano magbasa? O, di ba? Napakaganda ng topic. Kasi iniisip ng tao, pagbabasa, basic lang yan. Hindi. May paraan. May tamang paraan, may mabisang paraan, may epektibong paraan ng pagbabasa. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.